COVID, you decided to go to Australia. Opo. Ang daming offers, may serye, may pelikula. Bakit? What is the story? Kasi po, Tito Boy, nung time na yon, I just gave birth to my bunso. So, ang mga tapings po, kailangan magla-lock-in ka for 3 months, 1 month. So, kaya po ako medyo nahirapan dahil syempre hindi ako nakakatanggap ng work. Kailangan ko siyang hindi tanggapin because baby pa siya. So, natatakot ako na baka makakuha ako ng COVID tapos maipasa ko sa kanila. Maliliit pa po yung anak ko. So, yun yung main reason kung bakit ako tumatanggi po sa ibang mga projects. Okay. And then, you decided to go to Australia. Bakit? Yun nga po, since syempre less yung work, mas parang inisip namin na nung time na yun sa Australia, wala pong COVID. Parang 8 cases lang. So, ang sabi ng asawa ko, he can work naman doon. So, tatry muna namin ng 3 months kung kaya. Tapos naging 6 months, naging 9. Kasi tourist visa lang ako noon, Tito Boy. Siyempre, parang ano pa lang tinatansya pa lang namin kung kakayanin namin yung buhay doon. Hanggang sa naging 2 years na po, diretso. What is it about Australia that you love? Simpleng buhay. Tapos, naisip ko rin na ang tagal ko na rin naman pong nagtatrabaho. Tapos, ayoko rin na may mamiss sa paglaki ng mga bata. Kasi po, nung nagtatrabaho ko nun, syempre marami akong na-miss dun sa eldest ko. So, ayoko na gawin yun dun sa bunso. And feeling ko naman, if ever na makabalik din po ako dito ulit sa Pilipinas, makakagawa pa rin naman siguro po ako ng ibang show or movies. Pero hindi sarado? Hindi naman, Tito Boy. Siyempre po, may mga pag-uusap din kami ng asawa ko na if ever na may magandang chance or pagkakataon, baka naman po makabalik. This year, you lost your father? Yes, Tito Boy. Oo. You weren't able to come home. What kind of a relationship did you have with your father? Wala po ako masyadong matandaan. Kasi, Na relasyon? Opo. Kasi bata pa lang ako, naghiwalay na sila ng mami ko. So, ang naalala ko na lang, nung nag-artista ako, bigla na lang siyang nagpakita ulit. Tapos, nagkabalikan sila ng saglit. Tapos, nawala na lang ulit. Parang may pain. Kasi hindi ko siya nakilala. Kasi hindi kami naging buo. Pero nagkaayos naman kami, Tito Boy, nung 2010. Nagkaayos naman kami. Pero hindi lang din kami nagkaroon ng relationship dahil malayo siya. Then I'm working. If you were to talk to him today, ano lang, halimbawa, nandyan, I know he passed on. Kung may nais kang sabihin sa tatay mo, ngayon na isa kang ina, 3 ang anak, nandyan na si Andy sa buhay mo, and going back to the memories that you've had, kung kahit kukonte, Opo. anong nais mong sabihin sa tatay mo? Siguro kung hindi man kita na-meet or nakilala bilang isang tatay, that's okay. I'm okay with that. Hindi na para magtanim ako ng sama ng loob kasi I'm sure naman before ka nagkasakit, I'm sure na pagsisihan mo rin naman yun. Kasi ako, Tito Boy, parang hindi ko maisip kapag maiisip ko pa lang na hindi ko makita yung mga anak ko. Parang hindi ko kaya na. Parang pag may nababalitaan ako or sa experience ko na iniwan ako ng daddy ko, parang kung gagawin ko yun sa mga anak ko, iisipin ko pa lang, naiiyak na ako. So, hindi ko kasi alam yung sitwasyon niya nung time na yun eh. So parang naiintindihan ko siguro baka dahil may ibang reason kung bakit niya nagawa sa amin yun ng kapatid ko. Kung bakit sila naghiwalay, kung bakit hindi siya nakabalik. And hindi na ako magtatanong kung ano yung naging rason. But I'm sure na pagsisihan niya na yun. And I'm sure gusto niyang bumawi, pero hindi lang siya nakakuha ng chance. Kumbaga, gusto kong palawakin yung isip ko in a positive way para hindi na lang masakit. Ang ganda ng pananaw mo. Kasi yung pagkukulang, yung kawalan ng relasyon, yung hindi mo pagkakilala sa kanya ng gusto,
ay ginamit mong at patuloy mong ginagamit na dahilan para mas maging mabuting ina. Kayo ni Andy, kumusta? Okay kami ni Andy, Tito Boy. Oo. Sobrang okay. Sobrang gwapo rin ang asawa mo. Naman. Oo. But how do you it's not just being able to build a relationship but sustaining a relationship, di ba? How do you do it as a couple? Aside from, of course, exercising together and being together, that's, that makes a wonderful partnership. Alam mo, Tito Boy, sa lahat ng naging relationship ko, dati sa mga naging boyfriends ko, kasi nagtataka ako, nung kami ni Andy, hindi kami nag-aaway. As in talagang, bakit ganun? Hindi kami nag-aaway. Dahil mas mahaba siguro yung pasensya niya sa akin. Tapos hindi niya ako pinapatulan kapag nagagalit ako. Siya yung unang sumusuyo sa akin. Tapos wala talaga akong matandaan na pinag-awayan namin kahit malaking problema or maliit. Wala. So yun yung pinagpapasalamat ko. Kaya rin siguro naging maganda yung relationship namin, especially nung lumipat kami sa Australia dahil doon. Dahil maganda yung naging foundation nung time na maging mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami. Oo. Dumadating talaga ang tama. Opo. In God's good time. Yes po. Di ba?